Jando, yung video ba na si Jared ba nagpakita ng tanduay, tumikim siya, totoo ba yun? Sabi ko naman, tumikim bro, tumikim, totoo yun. Siya, ba't niya ginawa yun? Inaasar niya yung mga protestante. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Car back, saw Simbahan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga protestante kasi very judgmental. Tinikman mo lang, akala nila naglasing ka na. Ngayon, kung sakali bro, may mag-react sa akin bro, anong sasabihin ko? E di sabihin mo sa kanila, saan nyo nabasa na bawal sa Panginoon ang uminom ng konting alak? Tingnan mo, lahat ng talatang ibabato niyan, puro lasing. Ha? Sasabihin nila ngayon, ang sabi sa Biblia, bawal maglasing. Huwag mo namang pasobrahan. Konting alak. Bigyan mo ko ng talata, bawal tumikim ng konting alak. Halimbawa, sabi naman nila, sabi sa Biblia, ang pwede lang tumikim ng konting alak, yun lang may sakit sa sikmura. Ganon. O sige, bigyan nyo akong talata na lahat ng dumalo sa kasal sa kana, puro may sakit sa sikmura yon. Pag nagawa nila yon, baka mas kapani-paniwala sila. Alam nyo, pagkatapos mag-video ni Jared nun, pumunta siya sa loob. Doon siya sa loob, naglaro ng online game. Naglaro siya ng online game hanggang sa kainan na hindi nga siya nakisama doon sa sa mga kumakanta sa videoke. Nandun si Jared sa loob, katabi silang dalawa ni JB naglalaro. Parang mga bata lang naglalaro ng online game. Oh, wala namang lasingang nangyari kay Jared. Hindi naman naglasing si Jared, pero tingnan niyo mga nag-komentar sa video ginawa ni Jared. Lahat sila ginajudge na siya na lasinggo. Kung ako nga, kanilang hinahatulan na lasing, hindi man ako umiinom eh. Yung asawa ko nga, dito, bigyan ako ng coke. Coke. Bago ko inumin yung coke, aamuyin ko muna yon. Pag naamoy ko na may nakahalong alak, ikaw uminom yan. Tapos, babintangan nila ako ng lasinggo. Si Jared pa kaya? Ganun din ang ginawa nila kay Alpe Angeles. Ganun din. Yung ginawa ni Father Darwin, ginawa rin ni Alpe Angeles. Kung baga, sa klaro lang ng pagkakasabi, inaasar lang kayong mga judgmental na mga protestante. At hindi nga kami nagkakamali. Talagang hinahatulan ninyo. Mateo 7:1 hanggang 2, basahin natin. Magkaka-enjoy to eh. Mateo 7:1 hanggang 2. Anong sabi dito? Huwag ninyong husgahan ang iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo husgahan ng Diyos. Alam nyo, yung ginawa ni Father Darwin, ginawa ni Alpe Angeles, ginawa ni Almazora, lahat ng mga yon pangaasar lang, tikim lang, pa-video lang. Anong reaction ng mga protestante? Lasinggo na sila. Sige, pagbintangan nyo ng mali. Ano ang sinasabi sa Exodo 20:16? Isa sa mga ayaw ng Panginoon ay ito, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Ayaw ng Diyos yun. Sa Kawikaan 6:16, ano yung mga ayaw ng Panginoon? May mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Ang pagmamataas. Uy, naku, mukhang may kilala akong iglesia na puro pagmamataas.
ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. O, ano yung pagpapatotoo sa kasinungalingan? Nagbibintang ng kasinungalingan. Isa yan sa mga ugaling ayaw ng Panginoon pero paboritong gawin ng mga protestante, mga judgmental kayo. Tanda niya. Ulitin ko, ang ginawa ni Jared, nag-video siya habang tinikman yung tanduay. Pare, pakita sa mga protestante kung magre-react. Sabi niya, Bro Jando, sigurado kang clickbait ito? Clickbait yan! Ano nangyari? Clickbait nga, lahat sila nag-react eh. Pero yung kanilang reaction doon sa pinakitang video ni Jared Almasora, lahat sila, gaya ng ginawa nila kay Father Darwin, ay ng ginawa nila kay Alfie Angeles, hinatulan nila na paglalasing. Kaya ang sabi ko sa kanila, etong sabihin nyo, tanungin nyo siya sa lahat ng mga hatos, tanungin nyo sa kanila, saang talata sa Biblia, bawal uminom ng konting alak. Kung makapagbigay ba ng talata ang mga yan. Okay? So, dito naman tayo ngayon sa next na naman. Next question kay Junre ito. Sa kukunin ko siya sa WhatsApp from 9546. Good evening, Bro Jando. May tanong po ang ibang sekta. Ito po. Siya inutusan ng Diyos si Moises gumawa. Iba naman yung gusto nyong gawin eh. Maliwanag na nga ang sabi, huwag kang gagawa, gumawa kayo. Mahirap ba unawain yung mga Katoliko? Oh. So, ang sinagot niya, ang ipinagbabawal ay yung gumawa ka ng rebulto ng Diyos-Diyosan. So, huwag mo i-compare yung sacred images dyan. Isa pa ang Diyos Ama, nagpagawa siya ng mga kerubin sa kabanantipan at templo na pinagawa niya kay Solomon. So, merong sacred images talaga. Ang tanong, tama ba daw, Bro Junre, ang sinagot niya? Ano yung sinagot niya? Ang sinagot niya, ito sinabi ng protestante, si Moises ang inutusan ng Diyos na gumawa. Iba naman yung gusto ninyong gawin. Maliwanag na nga ang sabi, huwag kang gagawa, gumawa kayo. Mahirap ba unawain yan, mga Katoliko? Tapos ang sagot niya, ang ipinagbabawal ay yung gumawa ka ng rebulto ng Diyos-Diyusan. So wag mong i-compare yung sacred images dyan. Isa pa, ang Diyos Ama nagpagawa siya ng mga rebulto ng kerubin sa kabanantipan at templo na pinagawa niya kay Solomon. So merong sacred images talaga. Ang tanong, tama ba ang pagsagot niya doon? Well, tama yung kapatid, no? Pero itong ano kasi ng mga protestante, yung kanilang reasoning ba na si Moises lang naman ang inutusan, bakit nyo ginagawa, hindi naman kayo inutusan? Si Moises lang din naman sinabihan na wag gumawa ng revolt ng mga imahe ha. Ba't nyo rin ginagamit? Di ba? Tama. Wala kaming karapatan gawin yung ginawa ni Moises dahil siya lang inutusan. Anong karapatan niyo na pagbawalan kami? Si Moises lang din naman ang pinagbawalan doon. Nakuha niyo ba mga prots? Mga post? Ayoy. Di ba? Tama. Oh, backlash tawag yan, backlash. Sampal sa inyo ba? Pero alam niyo, Barjando, alam atis lang paliwanagan na kami mga Katoliko, hindi kasi kami sirang plaka na dapat ulit-ulitin ang pag-utos. Dahil isa sa aral niyang Diyos, my words remain forever. Isaiah 40 verse sorry mga katiyong ano ko nalamunan, verses nasa 1 to 9, no? Mananatili ang aking salita. Yan ang salita ng Diyos. Ba't pa ulit-ulitin ng Diyos sa tao kung manatili ng kanyang salita? Kaya nga sabi ni St. Paul dito sa 15:4 ng Romans, ano ba ang paliwanag ni St. Paul sa mga nakasulat nung nakaraan? No, basahin natin.
anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa at ikatututo natin. Natuto na kami. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang dami na nakasulat sa kasulatan na nagpagawa ang Diyos ng imahe. Ba tayo nung gawin? Nagpagawa ang Diyos. At tama, yung sagot ng kapatid namin na ang pinagbabawal, rebulto ng mga Diyos-Diyosan, hindi rebulto ng mga banal. Ngayon, question ko sa inyo, mali ba alalahanin ang Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng isang larawan? Mali ba o hindi mali? Kasi sasampalin kayo ni Joseph niyan. Si Joseph, nung naglakbay siya, Genesis 28, nung napagod siya, humiga siya doon sa isang lugar na tinawag niyang ano bang tinawag sa lugar na iyon na nangangahulugan ng presensya ng Diyos? Bethel. Tinawag niya yung lugar na Bethel kasi na naghinip siya na nandoon ang Diyos. So, para hindi niya makalimutan yung lugar na yun, yung batong hinigaan niya, pinahira niya ng langis, pagpapaalala sa presensya ng Diyos na naroon. Ba't siya gumamit ng bato para alalahanin ang presensya ng Diyos? Tapos question, tinanggap ba yun ng Diyos? Tinanggap ng Diyos yun. Sa Genesis pa rin. Nagpakita muli sa kanya ang Diyos, hindi na sa panaginip, totoo na. Vision na. Anong sabi ng Diyos? Ako ang Diyos na inaalala mo sa pamamagitan ng bato. Magbasa kasi kayo ng Bible. Kay Isaiah, ano ang hula ni Isaiah? 19 hanggang 21. Sa mga panahong iyon, sa panahong iyon sa Ehipto ay magkakaroon ng monumento ng Panginoon sa ibabaw ng altar. Magkakaroon doon ng monumento. Ano ba yung Ehipto in analogical sense? Allegorical sense. Allegorical sense, yung Ehipto talks about ano yun? Mga Gentiles people. Tayo, mga hintil tayo, hindi tayo mga Hudiyo Na ano doon sabi? Sa Ehipto, magkakaroon ng monumento. Isaiah 19:19 up to 21. Tayo ang katuparan, tayo ang hintil No? Nilalarawan ng Ehipto ang mga hintil na sa panahong iyon magkakaroon ng monumento sa Ehipto. Basahin na lang natin para makita nyo. Basahin ko lang ang salita ng Diyos tapos basahin natin the Living Bible para maunawaan nyo ano yung point ko. Mag-aral kasi kayo ng Bible, aralin nyo rin what is allegorical para maunawaan nyo kasi lahat ng Bible mayroon niyang kahulugan, mga kapatid. Isaiah 19:19 to 21. Ano ba tawag dito? Sa araw na iyon, itatayo ang isang altar para sa Panginoon. May altar sa Panginoon sa panahong iyon. Sa lupain ng Ehipto. Sa lupain ng Ehipto, yung Ehipto, sumasalamin yan sa mga hintil. At itatayo ang isang alaalang bato. Alaalang bato sa hangganan nito. Ano ba yan sa The Living Bible Translation? And there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt in those days, and a monument to the Lord at its border. Sa panahong iyon, sa lugar ng Ehipto, ay magkakaroon ng altar ng Panginoon at monumento ng Panginoon. Bakit wala kayo niyan kung kayo ang nakatupad sa kasulatan? Kung kayo ang tunay na bayan ng Diyos, mga fruits, sa inyo sana natupad yan. Bakit yung mga simbahan nyo, kahit nga ano ng mga ibon yung kanilang nest, wala Sa Bible, ang templo ng Panginoon, pinamumugaran ng mga ibon. Sa simbahan namin, mga katedral namin, ang daming ibon dyan, nag-aawitan. Bakit sa inyo, puro kortina nakikita namin?
drums, o ano-ano pa diyang mga gamit. Pero wala namang kabanalan. O bakit wala sa inyo ang altar ng Panginoon at ang monumento ng Panginoon kung kayo ang katuparan yan? Huwag yung sabihin sa amin na hindi natupad ang hula ni Isaiah. Gaaral kayo. No? So, napakarami pong mga mababasa natin sa Bible, Old Testament pa lang, ang dami ng larawan, even sa templo ng Panginoon. Salmo 74:4 hanggang 8. Pinagsisira ng mga kalaban ng Diyos ang mga larawang nasa templo. O bakit may larawan sa templo? Pinagsisira ng kalaban ng Diyos. Ang sumira sa mga larawan na nasa templo, tinawag na kalaban. O kung kami po yung bakit kami, ang aming mga larawan ang nasisira, hindi yung sa inyo, yung wala naman kayong larawan, di ba? Kung kami ang pinapatungkulan na kaaway ng Diyos, kasi kami may mga larawan, bakit sa Salmo, ang templo ng Diyos na may larawan, sinira ng mga kaaway? Ang mga kaaway, yun ang mga sumisira sa larawan. Sino ba sa ating panahon ngayon ang sumisira sa larawan? Di ba kayo? Ang daming talata. Ezekiel 41:17 hanggang 22. Sa templo ng Panginoon, may larawan ng kerubin, larawan ng tao, larawan ng leon, palmera at ano-ano pa. First Kings, si Solomon, binigyan ng walang kapantay na karunungan. Nung gumawa siya ng templo, napakalaking rebulto ng baka, ginawa nga niya rebulto ng baka. Rebulto ng mga kerubin din. Imahin ng mga kerubin, imahin ng mga palmera, ang dami. So hindi na kami dapat sabihan ng Panginoon na gumawa kayo ng larawan. Ginawa na inutos na. Sa Old Testament pa lang inutos na. O, basahin natin saan inutos. 22:18 ng Exodo. O 22:18 ng Exodo. Basahin natin sa Tagalog. Exodo ano nga bang talata? 25, no? 25:18. Saan sa 18, no? Sa 17 natin umpisahan. Sabi dito, sabi ng Diyos, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Dito malinaw na may pinagawa ang Diyos. Ang haba nito'y 1.1 meter at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubin. Ano ba yung kerubin? Di ba anghel yan? Kung bawal pag gumawa ng larawan, bakit nagpagawa ang Diyos ng larawan ng kerubin? Ibig ba niyong sabihin, ang Diyos nagkasala? Ngayon sabihin nyo naman, si Moises lang ang inutusan dyan. Si Moises lang din ang sinabihan na huwag gumawa ng mga larawan na nasa lupa. Ba't nyo sinasali sarili nyo na sinabihan kayo? Gumawa nga Solomon Oo. Si Solomon, gumawa nga ng ang daming ang ginawa ni Solomon na larawan. May mabasa ba kayo sa Bible na sinabi ng Diyos, Solomon, gumawa ka ng larawan? Wala Walang utos kay Solomon na gumawa ng larawan. Kusa yan ni Solomon. Because sa wisdom of God, ano yung tama dapat gawin? Yan ang ginagawa ng Katoliko ngayon ng simbahan. Kasi kung hindi yan gagawin ng simbahan, walang patutunguhan ang mga hula sa Old Testament, even sa larawan ng mga banal. O basahin natin ang Isaiah 56. Wala bang utos na gawa ng larawan ng mga banal? Tingnan natin, sino ba itong mga banal sa Bible? No? Sino ba itong mga banal sa Bible? Ano bang tawag sa kanila, sabi ni Panginoong si Panginoong Jesucristo mismo? No, in Matthew 19. Ano ang tawag sa mga banal? 19:12. Basahin natin Basahin ko muna sa Tagalog. Sabi dito, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba na may dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit.
So mayroon bang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit? Hayaang tanggapin ang aral na ito na may kakayahang tumanggap. So may mga tao daw na hindi makakapag-asawa dahil sa kaharian ng langit, mga kapatid. Ang tawag niyan, mga eunuch, no? Eunuch ang tawag diyan. Basahin natin sa isang English na salin, no? Anong salin yun? Wait lang Sa ESV ba yun? English Standard Version. No? For there are eunuchs. Same lang na talata yung binasa natin kaganina. Same talata. For there are eunuchs who have been so from birth. And there are eunuchs who have been made eunuchs by men. And there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of God. So may mga taong eunuko na hindi makakapag-asawa alang-alang sa kaharian ng Diyos. Mga eunuchs, no? Mga nagsilbi para sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng eunuch noong unang panahon, kasi sa panahon ng mga hari, no? Sa panahon ng mga hari, mayroon silang pinagkakatiwalaan na isang tao na tinatawag nilang eunuko. Yung eunuch na yan, castrated yan, para hindi magalaw ang asawa ng hari. Kaya nga pinagkakatiwalaan yun, kasi hindi na makakapagpagalaw ng babae yun, kasi castrated na yun. No? Yun po ang eunuch. Sa New Testament, ginamit din ni Panginoong Jesucristo bilang mga lalaki na hindi, o mga tao na hindi mag-aasawa para lang sa kaharian ng Diyos. No, basahin natin uli There are eunuchs, no? Napakalino nito. There are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of God. So may mga eunuko, no? Na ang kanilang sarili ay hindi makapag-asawa para sa kaharian ng Diyos. Mga eunuko yan. Ano ba ang hula ni Isaiah dyan sa mga eunukong iyan? Basahin natin Isaiah 55 4 to 6, no? Isaiah, basahin ko sa inyo ang Isaiah. Kulang kasi kayo sa pag-aaral mga prots kaya hindi nyo alam yung tunay na aral ng Bible, no? 55, umpisahan ko sa 4. Sabi ng Diyos, Behold, I made him a witness to the peoples, a leader and commander for the peoples. Behold, ito ba yun? 56 pala, wait, no, sorry. 56, no, 55. 4, natin umpisahan. For thus says the Lord to the eunuchs, ano daw? Eunuchs, who keep my Sabbaths, who choose the things that please me, and hold fast my covenant. Ano gagawin niya sa mga eunuchs? I will give in my house, meaning ng house sa Bible, Iglesia. 1 Timothy 3:15, the house of the Lord shall be called, the house of the Lord is the foundation and pillar of truth. Yan po, house meaning the church. No, I will give in my house, sabi ng Diyos, and within my walls a monument and a name better than the sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Ano daw ang promise ni God sa mga eunuchs? Ano daw ang promise ni God sa mga eunuchs? A monument. Saan? Sa house ni God, sa kanyang iglesia. A monument sa mga eunuch and a name, pangalan, better than the sons and daughters. Yung sons and daughters dito, mga Israelita, na higit pa sa pangalan ng mga Israelita. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Ibig sabihin, sa iglesia pala ng Panginoon, yung mga eunuko, yung mga tao na namatay dahil sa kaharian ng Diyos, magkakaroon sila ng monumento ayon sa salita ng Diyos at pangalan na kailanman ay hindi mawawala. Kaya nga sa mga katedral namin, anong mga pangalan ng katedral namin? Andoon yung monumento ni St. Peter. May pangalan, St. Peter's Basilica. Ano na pangalan ni St. Peter? Natupad ba sa inyo yan? O may mga simbahan ngayon Iglesia ni Cristo. Mayroon silang imahe din. Imahe ni Manalo. O ano ba anong nakalagay? Mayroon ba nakalagay Saint Manalo? Wala Kasi nga hindi nyo na matawag-tawag na santo, kasi una-una hindi naman kayo naniniwala na may mga santo na sa langit. Saan natupad yan? Yung salita ng Diyos na yan.
Napakalinaw. May mga yunuko, sabi ni Panginoong Jesucristo, na mamamatay, hindi makakapag-asawa, alang-alang sa kaharian ng Diyos. O may mga yunuko daw. Ano ang hula sa Old Testament, Isaiah? Sa mga yunuko na nagsilbi sa akin, sa aking bahay, I will ang ginamit doon ako. Mabasahin natin ulit, I will. So ibig sabihin, propesya to, I will. Oh, I will, propesyan. Give in my house, iglesia, and within my walls, a monument and a name better than the sons and daughter. Kanino niya ipinangako yan? Sa 4? Eunuchs. Eunuchs. Oy, wait lang. Ayan, eunuchs. O sino yung eunuch sa New Testament? Sabi ni Panginoong Jesucristo. Sino yung mga eunuko na yan sa New Testament? O basahin natin. Matthew 19:12. Sino yung eunuko dyan? There are eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdom of God in heaven. Mga santo yan. Oh, kanino natupad yung hula na yan kung hindi sa Katoliko? Mga fruits. Kanino natupad ang hula na yan kung hindi sa Katoliko? There's no other church existed on earth na from the very moment of her existence nag-ano na ng mga larawan, nag-venerate na ng mga larawan. Even in first century, St. Paul, ano bang sinabi ni St. Paul sa larawan ni Kristo? Galatia 3:1. Galatia 3:1. Basahin natin to, no? Ano sabi sa Galatia 3:1? O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Ano daw? Portrayed as crucified sa mata niyo mga, sabi niya, mga hunghang na mga taga-Galacia. No? Sino ba ang nagkulam sa inyo? Hindi niyo ba nakikita? Sa inyo mga mata. No? Malinaw ini publicly, sabi niya publicly, oh. Publicly nakikita sa inyo mga mata ang Jesucristo nakapako sa cross, portrayed sa The Living Bible. Sa The Living Bible niyan, picture of foolish Galatians. Inubo ako. What magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved, no? Winawagaway pa ni Paul. A placard before with you, a picture on it of Christ dying on the cross. Even si St. Paul nangangaral na ng larawan ni Kristo nakapako sa krus. Tapos kayo, ano kayo sa larawan? Allergic kayo sa larawan? Gagamitin nyo lang na reasoning. Si Moises naman ang inutusan dyan. Bakit kayo gumagamit na wag gumawa ng larawan? Si Moises lang din naman ang inutusan doon. Sinali ba kayo? Basahin ko nga kung andun ba kayo. Basahin natin mga kapatid, ha. Kung kasali ba sa inutusan, Exodus 20. Sa panahon ni Moises, ang mga hindi Hudiyo tinawag na hintil. O may hintil bang sinabi dito? O basahin natin, umpisa natin sa 1. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. O Diyos mismo nagsabi, ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Ang sinabihan niya dito, si Moses at ang mga Israelita. At nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Oh, may sinabi ba dyan sa mga hintil? Kayong mga hintil, huwag kayong gumawa ng mga larawan. Sinabihan ba kayo dyan ng ganyan? Na si Moises lang din naman ang inutusan dyan, Ba't niya ginagamit ang utos ng Diyos kang Moises kung hindi naman sa inyo inutusan, hindi naman kayo ang inutusan? No? Kasi ang ano nyo kasi, ang inyo bang mga prost, ang inyong mga ang inyong reasoning ba, no? Iba na balik ko lang sa inyo ang reasoning.
No, ganyan kasi ako, yan ang estilo ko, yan ang reasoning mo, gagamitin ko. Ang reasoning nyo kasi, si Moses lang ang inutusan. Sa Exodus 20, si Moses lang din ang inutusan. Sa even in Deuteronomy 14, si Moses lang din ang inutusan, at sa ibang talata, si Moses lang din ang inutusan. O ba't nyo ginagawa yan? Si Moses lang pala ang inutusan. Ba't kayo nangangaral na bawal gumawa ng larawan? Si Moises lang din naman ang inutusan. O sabihin nyo ngayon, ibiblikal din naman na nagpagawa ang Diyos ng larawan. Kaya nga, ang sabi ko kaganina, hindi hunghang ang mga Katoliko na kailangan ulit-ulitin pa ang utos ng Diyos. Nagbabasa na kasi kayo ng Bible, ba't hindi nyo pa makuha ang utos ng Diyos? Ano uli ang sabi ni Paul? Basahin natin ulit mga kapatid ang paalala ni St. Paul sa mga kasulatan even sa Old Testament, Romans 15:4. Basahin natin anong sinabi ni Paul sa mga Old Testament na aklat. Anumang nasa kasulatan noon pa daw. Nung una ay nakasulat sa ikatututo natin. Ikatututo na pala natin ang kasulatan. Ba't hindi kayo natututo na ang Diyos nagpagawa ng larawan? 1 Corinthians 10:11. Basahin natin, no? 1 Corinthians 10:11. Sabi dito, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon sa mga huling araw ay maturuan. Tumutukoy yan sa panahon ni Moises. Mga kapatid, isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon sa mga huling araw ay maturuan. Hindi pa ba kayo matuto? Matagal na panahon ang isinulat ang paggawa ng larawan. Hindi pa ba kayo matuto mga priest? 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Ano ba ang silbi ng Bible? New Testament lang ba? Ang lahat ng kasulatan, lahat ng kasulatan. Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang saan? Pagtuturo ng katotohanan. May utos ba ang Diyos na gumawa ng larawan? Meron. Ba't niya hindi tinuturo yan? Yung buong kasulatan daw nagtuturo ng katotohanan. Sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang buong kasulatan nagtuturo ng katotohanan. Ba't kayo allergic mga priest? Ba't kayo allergic sa larawan? Ang daming talata na gumagawa ng larawan ang bayan ng Diyos. Kung bayan pa kayo ng Diyos, gumawa kayo ng larawan ng mga santo. Isipin nyo, mukha ng Diyos, wala kayong alam. Nagpakamatay na ang Kristo sa inyo, hindi nyo kilala ang Kristo. Kung babasahin natin ang Salmo, Salmo 42:1-2. Pasensya kayo kasi may makati yung lalamunan ko, may ubo. Basahin natin yung awit, no? Salmo. Saan bang Salmo dito? Hindi ko makita. Wait lang ha. Awit 42 ba yun? No, wait lang ha. 42:1-2. No? 42 ba to? Buhay walang iba, kailan may ka. 1-2 nga. 42:1-2. Basahin natin. Isang maskil ng angkan ni Kura upang awitin ng puno mga awit kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa. Gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Sa ibang salin natin basahin to sa English siguro, King James Version. To the chief musician maskil for the sons of Kura as the heart panteth after the water brook, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God?
Ito ba yun? Nakalimutan ko yung 40 yata. Wait, check ko sa 40 ah. Kalimutan ko yung talata mga kapatid na may talata sa Old Testament na tayong mga tao ang pinaka main goal natin makita ang mukha ng Diyos. Yan ang sabi sa Salmo na nakalimutan ko yung pagkasabi sa Salmo na sa 42 no, so pasensya kayo kasi nakalimutan ko yung talata. Sabi ni Salmista David, ng mga tao, ang pinakaano natin, makita ang mukha ng Diyos. 2,000 years ago na, hindi pa alam ang mukha ng Diyos. No? Manifested in the flesh na siya. 1 Timothy 3:16, hindi niyo pa rin alam ang mukha ng Diyos. Wala kayong larawan ng Diyos. Ba naman kayo? No? Kaya nga may kanta sa Salmo. To see the face of God, my heart desire. Kanta yan tuwing Pasko. To see the face of God is my heart desire. Tapos ayaw nyo man lang alamin ano ba ang mukha ni Kristo nung nabuhay pa siya dito. Hindi ba naisip yan? Kinakanta yan tuwing Pasko eh. Bago mag-Pasko, from the moment of tawag dito itong ang tawag dyan yung, di ba ngayon Lenten, yung isang season, Brother Angel, ano tawag dyan, Brother Angel? Advent. Pag umpisa pala ng Advent, yan ang kinakanta palagi ng mga choir. To see the face of God is my heart desire. Nasa Salmo yan eh. Desire ng tao talaga makita ang Diyos. Tapos 2,000 years ago na, namatay ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya pa rin alam ano ang mukha ni Kristo. Ano ba naman kayo? Psalm 63, 1-2. So 63, salamat Brother Angel. Basahin natin ang Psalm 63, 1 and 2. Nakalimutan ko kasi yung talata. 63, 1 and 2. Mga kapatid, no? A son of David when he was in the wilderness of Judah, O God, thou art my God, early will I seek thee, my soul, no? I will seek thee, my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where is no water, is to see thy power and thy glory, as I have seen thee in the sanctuary. May may version to na yung mukha ng Diyos ang makita ng tao. Gusto nga makita ng tao. Andyan yan, mga kapatid. No, so sa mga protestante, no, sana mga kapatid, mapagnilayan nyo, kung nakikinig man kayo ngayon, mapagnilayan nyo itong ipinipreach ko sa inyo, no, para kahit papaano man lang, no, mabuksan ang isip nyo ba na mali pala yung itinuturo sa amin ng mga pastor namin, na mali ang mga larawan, kasi tama naman ang sinabi ni Brother Jundy, biblical naman, binasa naman niya lahat. Pinaliwanag naman niya. Tama naman yung paliwanag. No? So, yun lang Brother Jando. Ang dami ko pang gustong sabihin, pero limitado ating oras at sobrang nakasitay sa oras. So, Brother Jando, back to you.